Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa himig po na inyong napapakinggan ay muling sumasaimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, kami po ang inyong lingkod na makakasama sa umagang ito. Ako po si Brother Raymer at kasama ko po ngayon si Brother Aljun para po sa ating Bible reading at binabati po namin kayo mga kapatid ng isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning po sa lahat ng mga radio listeners sa mga oras na to. Saan man po kayo naroroon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyo pong pakikinig at ganoon din po sa lahat ng mga viewers live sa Facebook. Good morning po sa inyo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord at ngayon po ay araw ng Martes. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa Diyos sa panibagong araw na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin mga kapatid. At mamaya po mga kapatid, meron po palang sa lahat ng mga kapatiran dyan sa Barangay Aquino, praise the Lord. So meron po may Bible study mamaya sa Guyal Family. At yung start po ng Bible study dyan sa Guyal Family sa Barangay Aquino ay 5 p.m. Praise the Lord. So pagpalain ng Panginoon ang gawain dyan sa Barangay Aquino. At batiin natin ang host dyan, si Sister Marjorie Guyal at ganun din kay Brother Vicente Guyal. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganun din po pagbati sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa Barangay Aquino, sa Gotis Family, nila Sister Erlinda Gotis, Brother Pando, Brother Louie Gotis, and
Sister Rosie Gotis. Ganon din kay Sister Nelly Gotis at kay Brother Goto. Pagpalain kayo ng ating Panginoon sa inyo pong patuloy na pakikinig sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagbati din po sa ating pastor dyan sa Barangay Iquirino, sa ating pastorat kay Pastor Andy Rosari at kay Pastora Maricar at sa whole family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at pagbati din sa mga kapatid natin sa congregation ng Barangay Iquirino. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at maging sa congregation ng Santa Remedios, mga kapatid, at maging sa Magsaysay Church. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Good morning po sa mga kapatid natin dyan sa Barangay Managanaga, sa Abanyo family, kay Brother Marlon Abanyo at ganoon din po kay Sister Diane Abanyo. At maging sa Quintanar family, kay la Sister Marlene, good morning po sa inyo, pagpalay po kayo ng ating Panginoon. At maging sa Madrona family, diyan din po sa lugar ng Barangay Managanaga, kay Sister Lenny at kay Brother Joseph Madrona. Good morning po at i-bless po kayo ng ating Panginoon. Maging sa mga kapatid natin sa Barangay Zone 2, sa Bacio family, kala Brother June Bacio, Sister Jocelyn, Sister Josephine at Sister Gina Lynn at sa whole family. Good morning po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Praise the Lord at good morning din sa lahat ng mga Bible study teachers dito po sa Bulan. Patuloy po kayong i-bless ng ating Panginoon, maging sa lahat ng mga cell group leaders, elders. Good morning po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And good morning din po dyan sa Barangay Zone 3, cell group sa lugar po nila Sister Mervy Glipo Pulo. Good morning po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Batiin din po natin ang ating mga live viewers sa Facebook. Good morning po kay Sister Christy Disuyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganun din po kay Sister Yoli Albao. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord at maging kay Brother Leo Devico Nedia. Sa mapagpalang umaga po sa iyo, kapatid. Pagpalain ka po ng ating Panginoon. Ganon din po kay Brother Bernardo Matilde Silugen. Thank you for watching. Patuloy ka pong pagpalain ng ating Panginoon. At ganon din po kay Sister Lita Sultan. Good morning po. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At maging sa ating kapatid kay Sister Divine Espela Guyal, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Good morning din po kay Stephen Hunter Tihada. I-bless po kayo ng ating Panginoon at maging kay Ate Laura Gumban. Yan po sa lugar ng Lahong. Good morning po, Ate Laura. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging kay Sister Sheila May Piñaranda Ibanez. Good morning po. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At maging kay Brother Andy Orozco. Praise the Lord. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Ganun din kay Brother Daniel Marahay at kay Sister April Santos. Thank you for watching at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon sa inyong pong pagsubaybay. Praise the Lord at maging kay Fen Tihada at Sister Erlinda Peruelo dyan po sa lugar ng Hamorawon. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At ganun din po kay Sister Marlene Gulyoso dyan po sa lugar ng Tulatula. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Thank you for watching. At ganun din kay Sister Egina Banisok Tayab. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At maging kay Sister Sinaida Ubado Doctolero. Good morning po. Patuloy po kayong i-bless ng ating Panginoon. At sa pagkakataon pong ito mga kapatid, praise the Lord.
Praise God sapagkat ang oras ay very limited lang mga kapatid. Tayo po ay tutuloy-tuloy na sa pagtatalakay ng mga salita ng ating Panginoon. Pero bago yun mga kapatid, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon upang hingin ang basbas at patnubay ng ating Panginoon sa pagtatalakay ng kanyang mga banal na salita. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kami po muli ay mag-aaral ng iyong mga banal na salita. Salamat po Panginoon sa pagkakataon at sa pribilehiyo na kami ay muling makapakinig sa umagang ito ng iyong mga banal na salita. Panginoon, dalangin namin o God na sa bawat isa sa nakikinig ngayon, saan man sila naroroon Panginoon, Lord, hallelujah. Mangusap ka po sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita na mahahayag sa umagang ito. Panginoon, pagpalain mo ang bawat nakikinig ngayon, Panginoon, saan man sila naroroon. Hallelujah. At ganoon din, Panginoon, sa mga taong patuloy na sumusubaybay, Panginoon, Lord, nakikita mong desire ng kanilang mga puso, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang kumatagpo ng kanilang mga pangangailangan spiritual sa umagang ito. Hallelujah. At ang iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito ay gamitin mo pong kasangkapan, O Diyos, hallelujah, upang ipangusap ang nais mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, at mangyari pong ayon sa iyong kalooban, Panginoon, sa aming buhay sa umagang ito. Samahan mo po kami, Panginoon, hanggang sa matapos, hallelujah, ang programang ito, Panginoon, hallelujah. At ang pagtatagumpay ay itinitiwala namin sa iyo, O Diyos, hallelujah. Purihin ang dakilang pangalan mo, Panginoon, sambahin at luwalhatiin ka. Panginoong Hesus, tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng desire na patuloy na makinig ng iyong banal na salita. Lalo na, Panginoon, sa mga tao na wala pa sa paglilingkod sa iyo, O God. Akayin mo po sila, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Bigyan mo po ng sapat na unawa ang bawat isa, Panginoon, na nakakapakinig ng iyong banal na salita saan man sila naroroon, Panginoon. Hallelujah. Upang ang kanilang buhay, isuko nila at ipaglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, ang papuri at pagsamba at pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang po, Panginoon. Samahan mo kami sa umagang ito. Tinitiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, in your mighty name, Jesus. Amen. Praise the Lord. At kung kayo po ay merong mga Biblia, mga kapatid, or kung kayo po ay merong mga Bible apps sa inyong mga cellphone, maaari niyo po kaming sabayan sa pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoon. So tayo po ay magsipagbukas, mga kapatid, sa aklat ng 2 Korinto 5:6 hanggang 9. Ganito po, mga kapatid, ang ating mapapakinggan. Kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nanga sa tahanan sa katawan ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Praise the Lord. Pagpalain po ng ating Panginoon ang kanyang mga banal na salita. Praise the Lord. So sabi ni Apostle Paul in 2 Corinthians 5:6-9, kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nanga sa tahanan sa katawan ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Sapagkat nagsisilakad kami sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Praise the Lord. Na malakas ang aming loob, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan ay, praise the Lord, maging kalugod-lugod sa Diyos. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So yung title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatang Walking by Faith, Not by Sight. Praise the Lord. So Apostle Paul expresses his faith
and trust to the promises of God. This statement of Apostle Paul gives hope for every believers, mga kapatid, na kung saan confident or malakas yung loob ni Apostle Paul na based on his statement, kahit siya ay lumisan sa mundong ito, merong inilaang pangako ang Diyos sa mga taong matapat na sumusunod sa Kanya. Despite of many discomfort in this world. At alam natin mga kapatid na yung story ni Apostle Paul during his ministry ay hindi naging ganun kadali. So maraming mga discomfort siya na naranasan, pero makikita natin yung dedication at determination ni Apostle Paul na kung saan kahit na siya ay nakakaranas ng mga persecutions mula sa mga tao na against sa kanyang paniniwala, pero pinili ni Apostle Paul na magpatuloy at magpakatapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon mga kapatid. But if we have faith in God, praise the Lord, tayo ay may pag-asa sa mga pangako ng ating Panginoon. Praise the Lord. Na anuman ang ating maging sitwasyon sa mundong ito, ay may assurance, mga kapatid. Meron tayong assurance sa ating Diyos na buhay, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman mga kapatid, kung ating pagsisikapan sa biyaya ng Diyos na lumakad ng kalugod-lugod sa kanyang harapan, kakamtin natin ang pangako ng ating Panginoon sa bawat isa na sumasampalataya sa Kanya. Praise the Lord. Mga kapatid, ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi laging nakabase sa ating nakikita, kundi kalakip nito ang pagsunod at pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga panahon na negatibo ang mga nangyayari sa buhay mo. Praise the Lord. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi ganun kadali mga kapatid. Dahil habang sinisikap mo na masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, meron at merong hindi papabor sa ginagawa mo. Yun ay walang iba kundi ang dyablo mga kapatid. So yun yung kaaway ng mga mananampalataya. Ang trabaho ng dyablo mga kapatid ay sirain ang pananampalataya ng bawat mananampalataya ni Kristo. Dahil kapag nasira ang pananampalataya ng isang Kristiyano, ito yung magiging dahilan upang mailayo siya sa kalooban ng Diyos. At kapag nangyari yon, ang tao ay mapapahamak mga kapatid. Dahil ayaw ng dyablo na ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Kaya naman, pilit nilang sinisira ang pananampalataya ng tao sa iba't ibang kaparaanan, mga kapatid. So kaya nga ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi ganun kadali. Mga kapatid, maraming mga pagsubok na pagdaraanan. Praise the Lord. So yung sinusubok sa atin na mga Kristiyano o mananampalataya ni Kristo ay ang ating tinatawag na pananampalataya. So kung meron masusubukin sa atin, hindi yung ating mga talento mga kapatid. Hindi kung ano yung meron tayo, kundi yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Dahil kapag ang tao ay nabuhay sa pananampalataya sa ating Panginoon, ang benepisyo na matatanggap ng tao kapag siya ay nanampalataya sa ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Sapagkat ito ang pangako ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya at susunod sa Kanya. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So mga kapatid, ang target ng dyablo ay yung mga taong nagpapakatapat sa Diyos. So hindi naman talaga tinatarget ng dyablo sa mundong ito yung mga tao na wala naman sa kalooban ng Diyos. Dahil given na yun mga kapatid. Yung mga tao na hindi naman sumusunod sa Diyos, alam natin na kumbaga wala naman talaga sila sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi na yung pag-aaksaya ng panahon ng dyablo. Kundi yung target nila ay yung mga taong nagpapakatapat sa Diyos. Yung mga taong sumusunod, nagsisikap sumunod sa Diyos. Yun yung target ng dyablo mga kapatid. Kaya naman, hindi katakataka na maraming mga Kristiyano ang nakakaranas ng iba't ibang uri ng trials. Pero,
manatili lamang tayo mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil as long as kasama natin ang ating Panginoon, sabi nga ng Biblia, if God be for us, who can be against us? Na anuman ang mangyari mga kapatid, anuman ang ating maranasan, as long as nakasama natin ang ating Panginoon, meron tayong assurance na tayo ay magtatagumpay. Dahil higit na makapangyarihan ang Diyos kaysa anuman sa mundong ito. Sabi din ng Biblia, greater is He that is in us than he that is in the world. Mga kapatid, so hindi natin kailangan na matakot sa mundong ito. Na kapag naglingkod tayo sa Diyos, anuman ang maging pagsubok na kaharapin natin, tandaan natin na palagi nating kasama ang Diyos. At ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, hindi ito nakabase lamang sa mga bagay na nakikita dito sa mundo. Tulad sa sinabi ni Apostol Paul, siya ay lumalakad ng may pananampalataya sa ating Panginoon. Praise the Lord. Dahil si Apostol Paul ay umaasa sa pangako ng Diyos, mga kapatid, na sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58 na kapag tayo ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon, lahat ng mga ginagawa natin na pagpapagal, sakripisyo, tandaan natin mga kapatid na hindi ito mawawala ng kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. Hindi nililimot ng Diyos ang bawat gawa natin para sa Kanya. Praise the Lord. So tandaan natin ang Diyos ay tapat at hindi siya nagbubulaan sa Kanyang mga pangako at salita. Marunong ang Diyos sa mga taong marunong sa Kanya, mga kapatid. Kaya kung mayroon man tayong dapat gawin sa mundong ito, piliin natin yung pagtatapat at paglingkuran ng ating Panginoon. Praise the Lord. Dahil bawat ginagawa natin na pag-i-invest ng pagtatapat sa ating Panginoon, tandaan natin na ang mga sacrifices natin at paglilingkod sa Diyos ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So sa Bible, mga kapatid, praise the Lord, kumbaga, may mga Bible characters na kung saan makikita natin yung buhay nila kung paano sila nagpakatapat sa Diyos at kung paano sinubok ang kanilang pananampalataya ng diablo sa harapan ng Diyos. So, isang example dito mga kapatid ay si Job. Si Job ay sinubok ni Satanas. Kaya nga sabi ko kanina mga kapatid, sinusubok ng diablo yung mga taong tapat na naglilingkod sa Diyos. So wala silang panahon sa mga taong hindi tapat. Kaya naman mga kapatid, nung time na ipinagmalaki ng ating Panginoon si Job kay Satanas, praise the Lord, hindi yun nagustuhan ni Satanas mga kapatid. Dahil si Satanas ay full of insecurities na kung saan parang tila ba iniisip niya na si Job kaya lang naman naglilingkod sa Diyos ay dahil pinagpapala. Dahil totoo naman na si Job ay sagana sa pagpapala ng ating Panginoon. Si Job ay mayaman, mga kapatid, at kumbaga wholeheartedly na sumusunod sa Diyos. Akala ni Satanas sumusunod si Job sa Diyos dahil nakakatanggap siya ng mga pagpapala mula sa ating Panginoon. Kung kaya naman hiniling niya sa Diyos na kung sakaling pahihintulutan ng Diyos na si Job ay subukin, malamang sa malamang ay pwedeng tumalikod si Job sa pagtatapat sa Diyos. Kung kaya naman sinabi ng ating Panginoon kay Satanas, maari mong subukin si Job pero wag mo lang gagalawin ang kanyang buhay. Praise the Lord. So doon nagkaroon ng kapahintulutan ng Panginoon sa buhay ni Job. Kaya naman sinamantala kaagad ito ni Satanas na kung saan sinubok niya si Job sa iba't ibang kaparaanan ng kanyang buhay. Praise the Lord. At kahit na si Job ay nakaranas ng mga matitinding pagsubok sa buhay, tulad na lamang ng pagkamatay ng kanyang mga anak, at nagkaroon siya ng karamdaman mula sa maayos na kalagayan, siya ay nagkaroon ng isang karamdaman na kung saan tinubuan siya ng bukol sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, mula ulo hanggang paa. Pero hindi yun naging hadlang kay Job para hindi magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi yun naging hadlang kay Job upang patuloy na magtapat sa ating Panginoon. Mga kapatid, so dito natin makikita yung genuine na uri ng paglilingkod ni Job sa ating Panginoon. Na bagamat siya ay merong nararanasan, pero alam niya sa kanyang sarili na kasama niya ang ating Panginoon. At alam niya sa kanyang sarili na hindi siya pababayaan ng ating Panginoon. Patuloy lang siya sa paglilingkod. Kaya nga sabi ni Job,
nung nawala yung kanyang mga pag-aari dahil kasama ito sa sinubok sa kanya. Kumbaga sabi ni Job, dumating naman talaga siya dito sa mundo na walang dala. Mga kapatid, so ito yung tandaan natin mga kapatid, na hindi dapat maging hadlang sa ating buhay na kapag tayo ay nakaranas ng mga kawalan, mga kapatid, ito pa yung maging mitya ng ating panglalamig sa ating Panginoon. Praise the Lord. Dahil tinitignan tayo ng Diyos kung ano ba yung motibo natin sa paglilingkod sa Kanya. Kaya naman si Job mga kapatid, pinahintulutan ng Diyos yung mga bagay na mahihirap sa kanyang buhay. Yun ay dahil upang masubok yung kanyang pananampalataya at paninindigan sa ating Panginoon. Dahil hindi masusubok ang pananampalataya ng isang tao at paninindigan sa Diyos kung hindi siya dadaan sa mga matitinding pagsubok. Kasi kung yung susubukin sa iyo ay yung mga bagay na alam naman ng Diyos na na-overcome mo na, so wala yung epekto sa iyo. Hindi mo mapapatunayan na ikaw ay tapat sa Diyos. Pero kapag pinadaan ka sa matinding pagsubok ng buhay at nanatili kang tapat sa Diyos, mga kapatid, doon mo mapapatunayan na ikaw talaga ay may tamang motibo pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, katulad ni Job, nung napatunayan ng Diyos na nung napatunayan ni Satanas na si Job na sa kabila man ng kanyang mga dinanas ay nagpatuloy pa rin siya sa pagtitiwala sa Diyos. In the end mga kapatid, to make the story short, kumbaga lahat ng mga tinatangkilik ni Job, binalik niya ng Diyos ng doble, mga kapatid. Praise the Lord. Dahil naipasa niya yung pagsubok sa kanyang buhay. So ganun din sa atin mga kapatid. Hindi tayo pinahihintulutan ng Diyos ng mga pagsubok na higit kaysa sa ating makakaya. So pinahihintulot ng Diyos ang pagsubok sa ating buhay dahil alam ng Diyos na kaya natin ito. Mga kapatid, wag lang tayong umasa sa sarili nating kakayanan. Dahil talagang pag umasa tayo sa sarili nating kakayanan at hindi natin sinama ang Diyos sa ating mga battle sa buhay, hindi talaga tayo mga kapatid magtatagumpay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So ang Diyos mga kapatid, merong pangako sa atin na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Kaya nga sabi ng Panginoon na patuloy niyang sinasabi in John chapter 15 verse 4, wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Kaya piliin natin na manatili sa ating Panginoon. Kasi iba yung advantage mga kapatid ng isang Kristiyano na dumadaan sa pagsubok na nasa kamay ng Panginoon. Kaysa dumaan ka sa matinding mga pagsubok sa buhay, mga problema na wala ka sa kamay ng ating Panginoon. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So sabi ng Biblia, marami ang mga nagiging trials ng mga taong matuwid, pero sa lahat ng mga ito, inililigtas ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya naman, meron tayong assurance as long as tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya naman, sabi ng Romans chapter 15 verse 4, lahat po ng mga nakasulat na isulat nung una, ito po ay naisulat upang tayo po ay merong matutunan. Dahil sa pamamagitan ng mga Bible characters, makikita natin kung papaano sila nanampalataya at nagtiwala sa ating Panginoon. So, una mga kapatid, ang purpose is to inspire us. Mga kapatid, kung paano napagtagumpayan ng mga Bible characters yung mga pagsubok na dumaan sa buhay nila. Tulad kay Job, yung ginawa lang niya mga kapatid, siya ay nagtiwala lang sa ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga nang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus. Kung sa Diyos ka lang nakatingin, mga kapatid, siguradong magtatagumpay ka sa buhay na ito. Praise the Lord. So, ang purpose nito is to inspire us and also to motivate us na magtiwala sa Diyos, mga kapatid. And kapag tayo ay na-motivate na magtiwala sa Diyos, it gives us hope. Magkakaroon tayo mga kapatid ng pag-asa. Kaya nga sa pamamagitan ng mga pag-aliw ng kasulatan, sabi ng Romans 15:4, ay bigyan tayo ng pag-asa. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Pakinggan po natin mga kapatid. Sapagkat kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita,
kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Praise the Lord. Every believers need spiritual focus. Not only focusing on current difficult situation, instead focus on God. Katulad mga kapatid sa sitwasyon ni Job. Praise the Lord. Kung sa mga bagay lamang na kanyang nakikita at nararanasan siya nag-focus, baka nawala na siya sa harapan ng ating Panginoon. Or baka tinalikuran niya na ang ating Panginoon. Pero hindi ganun yung mindset ni Job. Pagdating sa paglilingkod, kinakailangan natin ng consistency. Mga kapatid, kailangan natin ng malalim na commitment sa ating Panginoon. Dahil ang paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, ito ay isang bagay na kinalulugdan ng Diyos. Praise the Lord. Dahil sabi nga ng Ecclesiastes chapter 12, ang buong katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Praise the Lord. So kapag sumusunod ka sa utos ng Diyos, mga kapatid, ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Dahil wala namang naglilingkod sa Diyos na hindi sumusunod. Lahat ng naglilingkod sa Diyos, lahat yan ay sumusunod. Praise the Lord. At napapatunayan natin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating sa pamamagitan ng ating mga gawa o yung pagsunod natin sa specific na pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. Praise the Lord. Kaya nga sa mundong ito mga kapatid, bagamat marami yung mga nagpapakilalang mga na kay Kristo, mga Kristiyano, pero makikita natin mga kapatid ang tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. So yun yung paalala sa atin ng ating Panginoon. Makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. At ang bunga ng isang totoong Kristiyano, siya ay lumalakad ng merong pananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. At tulad sa sinabi ko before, hindi lamang nakabase sa mga nakikita dito sa mundo. Dahil lahat ng mga bagay dito sa mundo, ito ay temporary lamang at nasisira. Kaya nga ang patuloy na paalala sa atin ng ating Panginoon, kung tayo ay magkakaroon ng pag-iipon o pag-i-invest, higit na pahalagahan natin at pahalagahan natin yung mga bagay na makalangit. Praise the Lord. Yun ay walang iba kundi ang sumunod sa ating Panginoon at sa kanyang mga salita. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Praise the Lord. So sa buhay na itong mga kapatid, dapat meron tayong tamang focus upang wag tayong madistract ng iba't ibang kaparaanan ng kaaway sa ating paglilingkod. Kasi ang dyablo mga kapatid, mautak yan. Hindi kanya gagamitan ng paraan na alam niyang walang epekto sa iyo, kundi aalamin niya kung saan ang kahinaan mo. At doon kanya uunti-untiing silain. Or sa madaling sabi, doon kanya sasakmalin mga kapatid, upang mawala ka sa focus sa paglilingkod sa Diyos. Praise the Lord. Gayunpaman mga kapatid, ang Biblia po ay meron pong paalala sa atin. Praise the Lord. So sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 57 to 58, ganito po ang mapapakinggan natin. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, kung hindi mawawala ang focus natin sa ating Panginoon, ang Diyos, sasamahan niya tayo mga kapatid kahit ano pa man yung pagdaanan natin sa buhay na ito. Kahit dumaan pa tayo sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay, palagi tayong sasamahan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Dahil pangako yun ng Diyos that He will never leave us nor forsake us. At hanggat nananatili tayo sa kalooban ng Diyos mga kapatid, tandaan natin na
palagi nating kasama ang Diyos at siya ang magbibigay sa atin ng katagumpayan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So sa panahon mga kapatid ng mga pagsubok, marahil may mga times na parang iniisip natin na kumbaga parang hinahayaan lang tayo ng Diyos. Pero tandaan natin mga kapatid na higit na alam ng Diyos yung lahat ng bagay sa buhay natin. Kung bakit yung pinahihintulot ng ating Panginoon, yun ay dahil meron siyang purpose. Marahil meron itinuturo ang Diyos sa buhay natin kung bakit hinahayaan niya tayo na pagdaanan ang isang pagsubok. Pero kailanman mga kapatid, hindi tayo iniiwan ng ating Diyos. At tandaan natin mga kapatid, hindi tayo pahihintulutan ng ating Panginoon ng pagsubok tulad sa sinabi ko kanina na hindi natin ito kakayanin. Kaya manatili lamang tayo sa ating Panginoon. Praise the Lord. At kung ano man ang purpose ng Diyos mga kapatid, I believe na ginagawa yun ng Panginoon dahil gusto niyang mapabuti ang ating mga kalagayan. So nais ng Diyos mga kapatid na sa Kanya lang tayo umasa. Huwag tayong umasa sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Katulad na lang mga kapatid ng mga material blessings. Sa paglilingkod sa Diyos mga kapatid, hindi material blessings ang basihan na ikaw ay sinasamahan ng ating Panginoon. Mga kapatid. So ang Diyos mga kapatid, kumbaga given na yung material blessings basta sumunod ka sa Kanya. Dahil sinabi ng Panginoon na kung uunahin mo ang Kanyang kaharian at Kanyang katwiran, lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Pero wag lang tayo mga kapatid manatili na nakafocus sa material blessings, kundi higit na mag-focus tayo sa source na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi when time comes na tayo ay dumaan sa mga trials, especially kapag tayo ay sinubok financially. Imagine mga kapatid kung nasanay ka na palagi kang sagana, tapos dumating yung point na subukin ka financially. Kung hindi ka nakaugat sa ating Panginoon, kung hindi tama ang motibo mo sa paglilingkod, mawawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Kaya naman, higit na gusto ng Diyos na pagpukusan natin siya. Higit na mas i-magnify natin ang ating Panginoon kaysa sa mga material blessings na tinatanggap natin. Kasi yung mga material blessings mga kapatid, sumusunod na lang yan sa atin. Basta tapat tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. At kapag pinagpala tayo ng ating Panginoon mga kapatid, huwag natin kalimutan ang Diyos, yung source ng lahat ng blessing na ating tinatanggap. Mga kapatid, dahil kapag nakita ng Diyos na nagiging danger na sa iyo ang mga material blessings, pwede niyang alisin yan sa buhay mo. Kaya nga mga kapatid, manatili tayong merong balanse sa paglilingkod sa ating Panginoon. Na wag tayong maging one-sided lang. Na kapag tayo ay pinagpala, hindi tayo magsisimba. Kapag tayo ay nakatanggap ng blessings, kakalimutan natin ang mga gawain ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nakatanggap ng mga material blessings, hindi na natin gagawin kung ano yung pinapagawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, so higit ang Diyos ang nakakakita ng mga danger sa buhay natin. Kung kaya naman, kinakailangan natin maunawaan na lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, lahat ito ay nagkakalakip para sa ikabubuti natin. Hindi para sa ikakasasama natin. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, higit na nalalaman niya ang kanyang mga pag-iisip na iniisip sa atin. In Jeremiah chapter 29:11. Dahil ang gusto ng Diyos, tayo ay bigyan ng kapayapaan at mabuting kawakasan. At higit sa lahat mga kapatid, bigyan tayo ng Diyos ng maayos na buhay. Hindi curse mga kapatid. Kaya naman, kung tayo man ay makaranas ng mga kakaibang nangyayari sa ating buhay, kailangan din natin mga kapatid siyasatin ng ating mga sarili. Kung ito ba ay isang pagsubok or ito ay bunga ng ating mga maling desisyon at ginawa sa buhay. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So sa paglilingkod sa Diyos, kinakailangan natin mga kapatid na ituon palagi ang ating sa paglilingkod sa Diyos, kinakailangan ito natin palagi ang ating attention sa Diyos. Praise the Lord. So dahil kapag palagi tayong connected sa ating Panginoon, connected tayo mga kapatid sa source. At kapag connected ka sa source, mga kapatid, ang mga blessings na mula sa source ay tatanggapin natin yun mga kapatid. Praise the Lord. So ang source natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. At tandaan natin, wag lang tayo mga kapatid mag-focus sa mga material blessings, kundi higit na ibigin natin at pagtapatan ang ating Panginoon. Praise the Lord. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Pakinggan po natin mga kapatid.
Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Praise the Lord. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan maging sa tahanan man o di man ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Mga kapatid, palagi nating hangarin na maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ang pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos ay mahalaga dahil ito ay pagpapakita ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Kaya nga ayon kay Apostle Paul, sinisikap niya na mamuhay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos dahil ito ang nagpapakita ng totoong pananampalataya ng isang tao. Kaya nga sinabi niya, for we walk by faith and not by sight. Na although may mga persecutions na dumarating sa buhay natin, especially sa buhay ni Apostle Paul, so hindi ganun kadali yung naranasan niya. Maraming persecutions siyang pinagdaanan. Pero ang ginawa ni Apostle Paul, tuloy-tuloy lang siya mga kapatid. Katulad din sa atin. May mga taong ayaw sa ginagawa nating paglilingkod para sa Diyos. And it's okay mga kapatid because we are not serving to please them. Instead, we serve to please God. Tayo ay naglilingkod upang bigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Hindi tayo naglilingkod upang tayo ay kalugdan ng tao. Mga kapatid, dahil alam natin na ang Word of God ay rejected sa mundong ito. Mga kapatid, praise the Lord. At kung ano pa yung nire-reject ng tao, yung pa yung mahalaga sa Diyos. Kaya mapalad tayo mga kapatid kung tayo ay nakakaranas ng persecutions dahil ibig sabihin lang nun mga kapatid, tayo ay nasa totoong paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang persecution mga kapatid ay nag-i-exist lamang kung ikaw ay naglilingkod ng tapat sa Diyos. Dahil kung hindi ka naman naglilingkod ng tapat sa Diyos, hindi ka naman ipipersecute. Huwag lang tayo mga kapatid ma-persecute dahil sa mga mali nating ginagawa, kundi ma-persecute tayo dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoon. At tandaan natin mga kapatid na kapag tayo ay pinipersecute ng tao, huwag tayong magdamdam. Dahil hindi naman tayo talaga ang pinipersecute nila, kundi ang Diyos mga kapatid. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. So for we walk by faith and not by sight. Na although may mga dumarating na discomfort sa buhay natin, mas piliin natin na paglingkuran ang ating Panginoon. Manatili lang tayo na gawin ang mga bagay na alam natin na ikalulugod ng Diyos dahil ang Diyos mga kapatid ay palaging mayroong pangako sa buhay ng bawat taong sumusunod. So basahin natin mga kapatid ang Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Pakinggan po natin. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangaghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Praise the Lord. Praise the Lord. So kaya nga mga kapatid, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Praise the Lord. Dahil kapag hindi tayo nangaghimagod sa paggawa ng mabuti sa mundong ito, sa kapanahunan, sabi ni Apostle Paul, tayo ay magsisipag-ani kung hindi tayo maghihimagod. Praise the Lord. So, marahil mga kapatid, ito na yung ating last verse sa umagang ito na ating may paglilingkod. So, ang pagtupad sa kalooban ng Diyos, ito ay nagbubunga ng pagpapala at mas malalim na relasyon sa Panginoon. Mga kapatid, at ganun din pagdating sa paghahanda para sa buhay na walang hanggan. So kung nais natin ng mga blessings, higit dapat na ipakita natin sa Diyos ang pamumuhay na kalugod-lugod sa Kanya. Dahil kapag napasaya natin ang Diyos, hindi pwedeng hindi rin tayo pasayahin ng Diyos mga kapatid. Tandaan natin yan. Patas ang Diyos mga kapatid at hindi siya nagbubulaan sa Kanyang mga pangako at salita. Siguraduhin lamang natin na nabibigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga paglilingkod sa Kanya. So huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Tuloy-tuloy lang, mga kapatid. Dahil ang mga trials na dumarating sa buhay natin, part lang ito para tayo ay palaguin ng ating Panginoon. Part lang ito para tayo ay pagtibayin ng Diyos sa paglilingkod. Nang sa gayon, dumating yung panahon na tayo ay maging sakdal sa harapan ng ating Panginoon at subok, mga kapatid, na anuman ang ating pagdaanan, nananatili tayong connected sa ating Panginoon.
Praise the Lord. Dahil ang tunay na Kristiyano at mananampalataya ni Kristo nananatili sa paglilingkod kahit anuman ang kanyang pagdaanan. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. So, ipakita natin sa Diyos na maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Praise the Lord. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ay nakatuon sa pagsunod sa mga bagay na kalooban ng Diyos. At nais ng Diyos na manatili tayo na lumalakad sa pananampalataya. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So tandaan natin, mga kapatid, yung mga paalala sa atin ng masalita ng ating Panginoon. Nawa ang ating natalakay sa umagang ito ay nagbigay sa atin ng kalakasan, mga kapatid. Nawa ang bawat isa na nakakapakinig ngayon, saan makinaroon, kayo ay na-encourage ng mga salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya patuloy lamang po tayo na makinig ng kanyang mabanal na salita at hindi lamang tayo manatiling tagapakinig, kundi maging tagatupad tayo ng mga salita ng ating Panginoon. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at hanggang dito lamang po, mga kapatid, ang ating may paglilingkod sa umagang ito. To God be all the glory, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At sa ating pagtatapos po, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Panginoon, sa natapos na pagtatalakay ng iyong mga banal na salita. Salamat po, O Diyos, sa iyong paalala sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong mga comfort na despite man na may mga discomforts kaming nararanasan sa mundong ito, despite man ang mga trials na nararanasan ng bawat mananampalataya na naglilingkod sa iyo, Panginoon, meron ka palaging pangako na inihanda para sa bawat isa. Salamat, Lord, sa encouragement sa amin sa umagang ito. Nawa, O Diyos, ang aming mga napakinggan at natutunan ay wag lamang dumaan sa aming tainga, Panginoon, kundi ito ay tumimo sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso, Panginoon, at ito ay mai-apply namin sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na naihayag sa umagang ito. Salamat sa revelation, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Pagpalain mo ang bawat nakapakinig at naglaan ng oras sa mga at naglaan ng panahon sa mga oras ito, Panginoon. Sa lahat ng mga radio listeners, sa lahat ng mga FB Live viewers, saan man sila naroon, Panginoon, bless mo po sila, Panginoon. Ikaw ang higit nakakaalam ng kanilang mga desire sa kanilang puso, Panginoon. At tulungan mo sila na magpatuloy, O God, na paglingkuran ka hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat, Lord, sa iyong pagsama sa amin sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa lahat, O Diyos. Ang papuri, pagsambat, pagluwalhati ay ibinibigay namin. Tanging sa iyo lamang po, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Purihin ka. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsubaybay at sa inyong walang sawang pakikinig. Batiin po natin ang ating mga Facebook Live viewers. Praise the Lord. Pastor Joel Tinuco. Pastor Joel Tinuco. Thank you for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Yoli Albao. Thank you for watching. I-bless po kayo palagi ng ating Panginoon. Ganun din kay Pen Tejada. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganun din kay Brother Ronald Galang Hipolito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Patuloy kayong i-bless ng ating Panginoon. Praise the Lord. Maging kay Sister Egina Banisok Tayab, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging kay Sister Angelita Liguro, salamat po sa inyong panunood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At maging sa ating kapatid Brother Bernardo Matilde Leda Sidugin, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister April Santos, God bless po. Patuloy kayong samahan ng ating Panginoon. Thank you for watching. At ganun din kay Ate Gemma Guelas, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At hindi man namin kayo, mga kapatid, mabati lahat sapagkat ang oras natin ay limited at tayo ay dumating na sa takdang oras ng ating pagtatapos. So,
pagpalain kayong lahat mga kapatid ng ating Panginoong Hesukristo. At sa muli po mga kapatid, sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, kami po ang inyong lingkod na nakasama sa umagang ito. Ako po si Brother Raymar at kasama ko po si Brother Aljun sa Bible reading. Lagi lamang po nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless po everyone.